Grabe kanina guys, nasiraan pa nga tong si Magnum. Eto kasing throttle niya naputol kaya dinala ko nga muna siya dito sa shop para ipaayos. At nga pala guys, dahil nagutom na nga ang Pogi, kumain na nga muna ako dito pagkatapos magtinda. Aray ko, Pogi. Check-in muna. Boto nyo ako. Yo guys, ako nga pala muna to, si Rodel. Mahirap lang pero may pangarap. So yun na nga guys, no, bago nga ako magtinda ng sorbetes ngayong araw, ihahatid ko nga muna tong order ni Madam na sorbetes. Kasama ko nga rin pala siya ngayon magatid. Malapit lang naman dito sa amin guys, yung paghahatiran nga namin itong order ni Madam. Di na nga daw kami lalabas dito sa may subdivision namin. Dahil nga guys, taga dito nga lang daw yung nag-order sa kanya ng sorbetes. Kaya eto nga guys, bago ako magtinda ng sorbetes, nagpasama nga muna ako kay Madam para ihatid nga tong order sa kanya na sorbetes. Dahil di ko rin talaga alam guys kung saan nga to banda dito sa amin. Si Madam nga lang ang nakakaalam guys kung saan nga banda dito sa amin yung bahay nung nag-order sa kanila ng sorbetes. O siya guys, dahil sobrang lapit nga lang nung pinagatiran namin ni Madam, nakabalik na nga pala kami dito kagad sa pabrika. Eto nga guys, pagkabalik ko dito sa pabrika, tinali na nga kagad ni Mama yung cart niya dito nga kay Magnum. Dito nga bago kami umalis, tamang papogi muna ako dito dahil bagong tabas. At eto nga pala yung kapatid ko guys, biglang humabol dito sa amin. Kasi nga daw yung baon niya sa school hindi pa nga raw nabibigay ni Mama. Aray ko naman, sana binibigyan ng baon. Parang gusto ko na lang tuloy ulit mag-aral. Pero biro lang, pero alam ko soon makakapag-aral ulit ako. Kailangan ko lang talaga muna pagtuunan ng pansin yung paghahanap buhay ko ngayon. O siya guys, eto na nga pala ang pinaka-iniiwasan namin ni Mama dito. Pagkaalis nga namin doon sa pabrika, naipit naman kami dito sa traffic na sa Barty Road. Ito nga yung pinaka-hassle sa amin ni Mama sa biyahe dahil nauubusan nga kami dito ng oras. At ito na nga guys, hindi ko na nga sa inyo pinakita yung buong eksena pero nahatid ko na nga dito si Mama kung saan nga siya naglalako ng sorbetes. Pagkatapos ko nga pala mahatid si Mama guys, dumaretso na nga pala kagad ako dito sa school na pupwestuhan ko. Dito nga pala sa school na pinupwestuhan ko, tinatapos ko nga pala yung labasan ng alas 12. Pagkatapos nga nun guys, dire-diretso na nga yung paglalako ko ng sorbetes. At pagdating ko nga pala dito sa school na pupwestuhan ko, pinunasan ko nga pala muna dito yung cooler ko. Para nga mamaya guys, pagkalabasan na nga ng mga estudyante, maaliwalas na nga to tingnan. Bans tayo, Bans! At eto nga guys, pagkatapos ko nga punasan yung cooler ko, bumili nga sa akin dito si tatay ng halagang 20 pesos na nakalagay sa Vans. Kaya eto nga guys, agad ko na nga inumpisahan yung pagtatakal ko ng sorbetes. Si tatay nga pala yung buhay na mano ko ngayong araw dito guys. Kaya eto nga guys, pagkatapos ko magtakal ng sorbetes, nilapitan ko na nga siya kagad para maibigay ko na nga rin tong sorbetes na binili niya sa akin. At nga pala guys, eto nga pala si tatay, isa rin siyang vendor at yung mga binibenta niya nga pala dito ay mga hikaw. Kaya sa mga gusto nga bumili ng hikaw, puntahan nyo nga lang si tatay dito. Halos katabi ko nga lang siya dito sa pwesto ko. At pagkabalik ko nga dito sa may sidecar ko guys, meron nga ulit bumili sa atin dito ng sorbetes. Halagang 10 pisong sorbetes nga yung binili niya sa akin dito. Kaya nung natapos ako magtakal, agad ko na rin to binigay sa kanya. At nung mga oras nga na to guys, nagtataka ako kung bakit merong nagbebel. Eto palang cute na bata na to, kinuha niya pala yung bell ko. Taga-bell na ako dito guys. Nga pala guys, sa mga nagtatanong, dito pa rin pala ako nakapwesto sa bandang gitna, kagaya pa rin nung last year. Tuwing alas 12 ng tanghali nyo pa rin ako may kita dito. At pagkatapos nun guys, dumadiretso na ako sa lakuan ko para maglako ng sorbetes. At eto na nga guys, meron na nga ulit bumili sa atin dito ng sorbetes, halagang 20 pesos ulit na nakalagay sa Vans. Pangatlong customer ko na nga pala to si ate guys, kaya eto inupisahan ko na kagad yung pagtatakal ko ng sorbetes. Paulit-ulit man tong ginagawa ng kamay ko, hindi ko to pagsasawaan dahil ito ang sumasalba sa buhay ko ngayon. Kaya salamat nga sa taas dahil binigyan niya nga ako ng buong pangangatawan at nagagawa ko yung mga hindi nagagawa ng iba. O siya guys, tapos na rin pala ako dito magtakal ng sorbetes kaya agad ko na nga rin to binigay kay ate. Check-in muna. Boto nyo ako. At nung mga oras nga na to guys, ang dami nga nakakapansin sa suot ko. Mukha daw kasi ako mayor dito sa suot kong polo. Kaya eto, lalo ako nagpasikat, isa-isa ko silang kinamayan. Sabay-sabay nga asahan ko ang suporta nyo. Sa pinakamaganda ng kaligayahan guys. Hey, Boyfriend! hindi! Naman eh. Ito na. Ang bilis naman. At nga pala guys, pagkatapos ko nga magtinda, kumain na nga muna ako dito sa karinderya. Dahil mahaba-haba pa ngayong oras na mapapalaban tayo sa pagtitinda ng sorbetes. Kaya kailangan ko nga muna dito kumuha ng lakas para nga mamaya ganado nga tayo magtinda ng sorbetes. Kaya eto nga guys, bumanat na nga kaagad ako dito ng kain. At nung mga oras nga na to guys, kahit papano nakabawi na nga ako ng lakas, kaya agad na ako nagbayad kay ate ng kinain ko. At pagkatapos ko nga kumain guys, naglako na kagad ako ng sorbetes. At habang naglalako nga ako ng sorbetes guys, may nangyari namang aberya kay Magnum. Paano kasi guys, naputol yung throttle ni Magnum. Meron naman mga tumulong sa atin dito, lalo na kay Kuya Emong. Siya nga sana mag-aayos kay Magnum guys, kaso nataon naman yung pagkapunta ko ay may lakad siya. Kaya ginawa niya na nga lang muna ng paraan para makapunta nga ako dito sa shop. At pagdating ko nga dito sa shop guys, inaayos na kagad ni Kuya yung throttle ni Magnum. Eto nga guys, bigla ang ginamitan dito ni Kuya ng screwdriver tsaka martilyo. Ano yan? Tsaka chop-chop biro lang guys. Noong mga oras kasi na to guys, nahirapan nga si Kuya tanggalin yung mga screw ni Magnum. Kaya siguro dito ginamitan na nga ni Kuya ng technique. O siya guys, hanggang dito na nga lang pala muna tong kwento ko ngayong araw. Sa mga umabot hanggang dito sa video na to, baka naman guys, baka pwede nyo naman i-follow yung page ko para sa mga susunod na araw. Kasama ko na ulit kayo sa kwento ko. Tsaka pahabol na rin ako guys, baka pwede nyo naman i-share tong vlog ko na to para sa mga susunod
susunod na araw mas marami na tayo. Ako nga pala muna ulit to, si Rodel, isang batang sorbetero. Mahirap lang pero may pangarap. Walang imposibleng matupad yung mga pangarap natin basta kikilusan natin to.